Hello guys, magandang gabi. Ayan, shoutout sa lahat. Ayan. Welcome sa YouTube channel ko sa Kamote Ka TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na guys. Ayan, sa mga mahilig mag dyan, FB, ayan, pwede nyo ka-follow sa FB page ko. Simnim, ayan. Ay follow nyo ko guys sa mga may itatanong. Ayan, pwede nyo ko PM doon. And nagre-reply naman ako guys. Hindi lang agad-agad kasi medyo busy tayo. And then pag di ako busy, marireplyin ko kayo guys. Pasensya na sa mga hindi ko nare-replyan pa guys. And then marireplyan ko rin kayo kasi ang dami nung nagbi-message. Hindi ko kayo maisa-isa. Kulang isang araw pag reply lang. Pare-parehas lang yung tanong. Ayan guys. Ayan sa may mga itatanong. Ayan, punta lang kayo dito sa YouTube channel ko. Andyan na yan lahat. Yung mga gusto nyo itanong. Search, ayan nyo lang dito sa playlist sa YouTube. Tingnan nyo, nandun na yun. May mga guide dyan, mga maghahanap ng bahay. Ayan, meron dyan. And magkano ba yung cost of living sa Macau? Nandyan yan lahat guys. I-search nyo lang. I-search nyo lang dyan sa sa YouTube search. Cost of living sa Macau. Ayan. Ganun. Naghanap ko ng agency, search nyo lang dyan sa YouTube. Dito sa YouTube, sabihin nyo lang na, example, naghanap kayo ng agency, Microlink Macau. Ayan, agency, lalabas yan. Huwag kayong maglalagay ng Microlink kasi iba yung lalabas. Dapat may Macau para automatic dito yan sa Macau. Diba? Ayan guys, shoutout sa mga pupunta ng Macau and magbabaka sakali dito sa Macau. Ayan, mga mag-cross country, magtutor dito sa Macau and maghanap trabaho. And welcome. welcome. And guys, yung pinakamahirap ngayon ang pakikidigma dito sa Macau. Ang dami nandito na nakikidigma sa Macau na walang diskarte. Ayan. And guys, malaking tulong yung vlog ko sa inyo para especially sa mga CV nyo, sa mga resume nyo. Kailangan nyo talaga ayusin yung CV nyo. Damihan yung experience. Huwag kayong mag-alangan. Damihan nyo talaga. Kasi the more na marami kayong experience na nilagay, kahit wala kayong experience, maglagay kayo dyan. Diba? Mag-ano lang kayo ng idea sa YouTube, tingin kayo, example, cleaner, naglagay kayo dyan, tingin kayo sa YouTube, ano mong ginagawa ng cleaner para, for example, may interview, may sagot kayo. At walang hinahanap dito na certificate of employment pag dito ka nag-apply sa Macau. Nag-walk-in ka dito. Pero pag sa Pilipinas ka, nag-apply ka sa mga icon, sa God's Will, papuntang Macau, is talagang bubusisiin ka, di ba? Daming interview niyan. Dito, isang interview lang. Pag pumasa ka, diretso na yun. Sa Macau is passport lang yung requirements. Huwag ka nang mag-isip ng, baka, huwag mo lang, passport lang, dala mo, okay na. Ayan. At saka maganda guys, dito sa Macau, pag dito ka nag-walk-in, is marami kang option. Pwede ka mag-online, pwede ka mag-walk-in dito, pwede ka pumunta sa mga agency. Yun kagandahan dito, di ba? And dito, pag nag-ano lang din naman ako lamok. Dito guys sa Macau is nag-ano lang ako nag-tour lang ako dito. And then yun, naghanap. Luckily and thanks God, nakahanap naman dahil sa masipag tayo. Dito sa Macau is dapat lang masipag ka. Ayan, mag-share lang ako guys. Yung vlog na to is about sharing lang. Sharing and si Idol na may naging encounter akong isang mandirigma nakaraan. And then ayan, naghahanap daw siya and then sabi ko, ayun, tinignan ko yung CV niya. Ayun, yung CV niya is guys, yung nasa CV niya experience is wala dito sa Macau. Mayroon isa pala. Mayroon yung kitchen helper, yun lang. Sabi ko maglagay ka ng cleaner, gardener, lalaki siya. Gardener, cleaner, room attendant, and kung wala naman daw talaga siyang experience ng ganun Sabi ko, paano yan? Hindi ka makakaano dito kasi experience na hanap. Maglagay ka dyan, sabi ko, kahit wala kang experience sa Pilipinas, maglagay ka dyan, and then kuha ka lang ng idea sa YouTube. Manood ka, example, naglagay ka ng cleaner, panood ka ng cleaner. Gardener, manood ka ng gardener sa YouTube, anong ginagawa, para may idea kayo kasi may interview. And then, yun, naglagay siya ng construction, mason daw siya doon, nakalagay doon mason. Sabi ko, tanggalin mo yung mason, palitan mo ng dishwasher, ayan, dishwasher.
Pwede ka doon sa mga restaurant mag-apply. Maglagay kang delivery helper para pwede ka sa mga logistic. Diba? Mga tracking na mga trabaho dito sa Macau, pwede ka. Kasi sabi ko, pag ganyan na sa Pinas yung nilagay mo, wag kasi kayo maglagay ng sa Pinas na experience na wala dito sa Macau. Kailangan kapag naglagay kayo ng experience sa Pinas, mayroon din dito sa Macau na trabaho na ganun. Pero kung wala naman, wag na kayo maglagay kasi hindi papansinin yun. Tapos sabi ko naman, yung CV mo, ayusin mo. Dapat clear, malinis. Inano ko siya ng example, pinakitaan ko na ito gawin mo ng CV. Kasi yung CV niya is doon lang daw sa apps. And guys, pag nagawa kayo sa apps, mahirap kasi sa apps pag okay yun doon sa sa apps paggawa mo. Pero pag print, ang lilit ng sulat. Kaya kailangan mo ipagawa doon sa magpagawa ka sa computer shop. Medyo palakihan mo yung yung mga sulat, i-bold mo. Kasi pag ang liliit kasi yung mga diyan sa agency, matatanda na, hindi na makita yung sulat. Kaya pag once nila makita yung sulat, hindi na babasahin yan. Sayang, di ba? Dapat malalaki yung kita agad. Di ba? Malinaw. Tsaka guys, pag nagpapa-xerox kayo, yung xerox nyo, yung colored, wag yung xerox na. Kasi pag sinerox, palabo yan. Dapat magtabi kayo ng colored, tago nyo yun para pag nagpa-xerox yun, ipapa-xerox para malinaw. Kasi pag xerox na, pina-xerox nyo, ang labo na nun. Kaya hindi na makita. Tapos, wag na kayo maglagay-lagay kung ano-ano dyan na lagay nyo lang sa CV nyo is personal info, experience, yun na yun. Wag na, kahit nga wala na objective na yan Wag na kayo kung ano-ano pinaglalagay dyan. Tapos, iksian nyo yung yung sa description ng experience nyo, ilagay nyo lang doon yung experience na, example, cleaner, company, tapos saan yung saan yung assignment mo, saan ka naka-assign, tapos yung kailan ka nag-umpisa, sa kailan natapos, yun lang. Yun na yun. Huwag na kung ano-ano pinaglalagay nyo dyan na, tapos guys, kung may paghiwalay nyo, kasi may nakita akong CV na, dishwasher, tapos kitchen helper, pinagsama. Paghiwalayan nyo yan para marami kayong experience tingnan. Huwag nyo na pagsamahin. Diba? Para marami tingnan yung experience mo. Yan yung mga common dito guys na mali ng mga naghanap ng trabaho is, ayan, mahiyain. Nahiya ka Kasi pag mahiyain ka dito guys sa Macau, wala mangyayari sa'yo. Pag pahiya ka dito sa tuwalang, di ka makahanap dito trabaho. Mga lawa is, ayan, yung sumasama ka sa mga grupo-grupo, guys, mas maganda magsolo ka na lang. Mas malaki chance mo na makahanap ka kagad. Kasi pag marami kang kasama dito, yung mangyayari is, ano mo pa yan? Yung mga yan is kakompetensya mo pa yan. Diba? Imbis na ikaw kukunin, ay baka nakuha pa yung kasama mo kasi mas madami siyang experience nilalagay. Diba? Huwag kang sasama-sama kasi dagdag yan, kakompetensya mo yan. Isipin mo lagi yan Huwag mong isipin mo sarili mo. Yung gawin nyo guys dito, pag nandito kayo sa Macau is talagang lakasan mong loob mo, huwag ka pahiya-hiya dito. Yung mga agency, lahat ng agency dito sa Macau may nakasulat yan dyan sa labas na tourist not allowed, pero pwede yan. Katok ka lang doon, pasok ka. Batiin mo, ibigay mo yung CV mo, ganun. Ganun yung style ko noon. Tapos mag-online kayo. Diba? Pasa-pasa ka sa mga restaurant. Kung ka sa car wash, ayan, sa Pilipinas, may experience ka sa car wash, magpasa ka doon sa mga car wash dito sa labas. Tapos magpasa ka sa mga restaurant, kung may dishwasher ka na experience, nilagay mo doon. Kitchen helper, pasa ka sa mga restaurant. Kung magaling ka sa flower shop, experience ka, ka sa flower shop. Magaling ka maggawa ng tinapay. Baker, punta ka dyan sa mga baker dito, pasa ka doon. Ganun yung hindi lang doon ka lang sa agency lagi. Pag magaling ka magmekaniko, magaling ka mag-ayos ng makina, yan, punta ka doon sa mga mga nag-ayos ng mga makina dyan, may madadaanan ka, pasa ka doon. Ganun yung style dito. Ang daming dito, ang daming napapansin ko na hindi makapag-isa. Ay, kailangan ko may kasama, hindi ako pwede na mag-isa, hindi ko kaya. Guys, kayanin nyo kasi para sa inyo yan. Kayanin nyo.
Walang ibang tutulong dito sa'yo kundi sarili mo lang. Yun isipin mo lagi. Ganun. Kasi kung pahiya ka dito, nako, wag mo nang sisihin, wag ka na manisi kung hindi ka makahanap. Sisihin mo yung sarili mo kasi ikaw, marami sa akin nagtatanong, idol, pagpunta ko dyan sa Macau, makakahanap ba ako ng trabaho? Eh, hindi ko sinasabi na makakahanap ka. Sabi ko, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo. Diba? Kasi ikaw yung maghahanap, hindi ako eh. O kung sasabihin mo ako maghahanap, sasabihin ko sa sarili ko na makakahanap ako. Pero ikaw yung maghahanap, hindi ako. Diba? O, kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, makapal yung mukha mo, makakahanap ka. Pero kung bahaya ka, puro ka lang hangin, magaling ka lang magsalita, pag nandyan ka pa, sabihin, kaya ko. Pero pag nandito na, wala na. Guys, hindi ganun. Dapat malakas ang loob mo dito. Yun yung lagi kong sinasabi na kailangan nyo ng lakas ng loob, kapal na mukha dito. Kasi pag pahiya ka, wala mangyayari. Promise, totoo yan. Promise yan, promise. Promise yan. Totoo yan, nangyayari yan dito, maraming hindi nakakahanap. Pero pagbalik nakakahanap naman kasi natuto na sila. Lesson learned ba? Ganon mga common mistake dito sa Macau, mga naghahanap trabaho. Kaya guys, huwag niyong gagayahin yung pag nandito na. Ikaw, nanonood ka ngayon, kausapin mo muna sarili mo kung kaya mo. And talagang ipangako mo sa sarili mo na makakahanap ka. Ayan guys, prayer is the most powerful. Ayan, dyan ka pa sa Pilipinas o nasan ka man na lugar na nagbabala ka mag-Macau, habang wala ka pa dito is mag-pray ka. Ayan, pag-pray mo na, Lord, plano ko mag-Macau and kailangan ko ng gabay nyo and ihanap mo ko dyan ng trabaho para pagdating ko ng Macau, prepare na. Ganon dapat guys. Si Lord lagi yung hihingan nyo ng guidance kasi siya lang nakakalam sa kung ano mangyayari sa atin in the future. Yun guys, yun yung advice ko, the best yun. Mag-pray ka lagi araw-araw habang wala ka pa sa Macau para pagdating mo ng Macau, ayan, prepare na ni Lord yung papasukan mong trabaho. O ilang days ka na mag-a-apply, meron ka na. Ganun gawin nyo. Ayan huwag kayong barkada dito. Huwag nung sayangin yung mga oras kasi yung visa nyo is every day nagbabawas yan. 30 days bibigay sa unang punta nyo dito. Nagbabawas yan every day. Kaya dapat wala kang sasayangin na araw. Ayan guys, sana may natutunan ka sa vlog na to. And ayan, thank you so much. And don't forget to subscribe. God bless all sa lahat. I love you all.